Magandang hapon sa mga nanonood. Several plans patungkol dun sa mga projects na i-offer natin sa public, sa community ng Tumulaytay. But first of all, gusto ko ring maging klarado sa mga constituents ko na primarily hindi ako ang magdidikta ng anumang development na ma-institutionalize sa barangay, kundi inclusive po ang pagpaplano. So manggagaling pa rin sa kanila kung anumang proyekto ang maidudulot sa kanila na konektado sa kung paano gumaan ang paghahanap buhay nila sa barangay. But kung kung ako lang, there are several projects na sa tingin ko napakaakma din naman sa setting ng Tumalaytay since dagat siya at saka ah, pagsasaka. So, first siguro isang priority is magkaroon ng elevated na water impounding system na I think very suitable sa Tabang para ma-augment, mapalaki ang produksyon ng palay. Yun, isa yun. Another is mga concreted pathways po para masunod yung panuntunan ng DRRM when it comes to disaster risk reduction, especially sa paghatid ng mga ayuda during disaster. May mga lugar kasi na hindi madaling i-access. So, yun, isang paraan para mapadali ang access ng ayuda is magkaroon ng magandang daanan, concreted pathway, since napaka-minimal po ng pondo ng barangay. So, I think, isa yun. Pangatlo is health. Kailangan siguro tuloy-tuloy na supply ng libreng gamot sa barangay para I think mabawasan yung burden ng mga mahihirap na families na magkaroon sila ng supply ng libreng gamot. Pang-apat I think is mga livelihood para doon sa mga organized na sector like sa pagsasaka at saka mga ngisda. I think siguro kailangan talaga ang suporta ng barangay. Hindi ko pa naman masiguro kung i-approve yun ng COA. But kapag in-approve ng COA na may assistance para sa mga mangingisda at saka magsasaka, lalo na kung magkaroon na ng kooperatiba ang mga sektor na yun, I think isa yun sa magandang mapunduhan din para maging magaan yung paghahanap buhay nila. Fifth, I think is itong mga sektor ng kababaihan, sa tingin ko high time na yung mga bakanting lote maging garden. Masuplayan sila ng mga libreng seeds at maturuan ng mga wastong pamamaraan sa produksyon ng gulay. Unang-una, may mga cases dito sa aming barangay na may mga malnourished children at merong napaka-abundant na supply ng manpower na walang napaka-marginal ng kita. So I think para madagdagan yung kita nila is through gardening. Makikiusap sa mga may-ari ng lupa na magamit I think yung available na mga lupa nila. When it comes to livelihood din, yung pang-apat livelihood, pwede ding i-connect sa sektor ng kababaihan is yung dried fish production. Dahil nga dagat kami dito, so, napaka-importante na yung mga sobrang isda sa panahon na maraming isda is ma-process ng mabuti. Primarily para ma-convert sa income. So, yun. At mga libreng seminar siguro patungkol sa food processing din. Kasi napakamura ng baboy dito. I think siguro
dapat lang mapag-aralan kung paano mapahaba yung shelf life ng kung ano mang maipoprocess ng mga pagkain related sa karne. So, yun. Marami pa sa tingin ko marami pa. Kailangan lang toro ang planning. Busisi ang pagpaplano para maging maganda yung pag-utilize ng pera ng barangay na napakaliit naman. So, I think yun I think is sufficient na in 2 years time makaambag sa pag-asenso ng barangay. Napakagandang tanong, no? Napaka madetalye din ng sagot dapat. Pero siguro ngayon, with mailatag na yung mga proyekto at magkaroon ng literacy program. Napakadami ng purpose dito. Pero minimal naman yung bilang ng pamilya na nakapagpapatapos ng mga anak. So I think yung literacy program, kung maipapaabot sa bawat pamilya, malaking tulong yun para umangat ang ang kanilang hanap buhay, antas ng hanap buhay. Maganda din uh, yung nakalatag na proyekto na dito lang umiikot yung pera. I think yun ang the best naman na ang pera dito lang lagi umiikot. Kaya yung inilalatag ng mga planong proyekto ay kung titingnan natin dito lang din kukuha ng manpower. So yung pera nandito lang. So I think several sector like yung mga nagpo-provide ng services na nagbabarbecue, yung naggugulayan, nagluluto ng gulay, yung mga nagluluto ng kakanin. So I think readily available yung mga makakabili kasi meron na silang purchasing power. Basta mai-implement lang yung mga project na yun kasi ultimately yung pera, yung sahod is nandito lang. So I think napaka-favorable na situation pag gano'n ang nangyari. Well, napaka-relevant na question yan. Hindi talaga maiwasan ang kriminalidad kapag medyo hindi electrified ang isang lugar. Gladly dito sa amin mababa ang kriminalidad, no? Kahit na medyo madilim pa. Wala namang masil ko sa Tumalaytay. Meron lang Napocor na nagpo-provide ng electricity for about 4 hours. Pero so far, when it comes to criminality, hindi gaano. Ang concern lang is yung sa drugs, zero tayo dito. Napakaganda naman ng perception ng tao when it comes to drug abuse. Wala sila dun. Hindi na kahiligan ng taga Tumalaytay na kumapit sa ganong bisyo. So pero just for prevention siguro para maiwasan na maakit especially yung sektor ng kabataan na gumamit yan is magkaroon ng mga sports activities, no? Sports activities, mga paliga sa volleyball, sa badminton, sa kung anong sa basketball. 'Yon. At ma-involve yung mga kabataan sa pagga-gardening din, no? So I think kung inflation maiiwasan talaga yun. Tsaka yung high school din, time na rin siguro na magkaroon ng mga dance club, mga kung ano-anong club dyan na may involve yung extra time nila na imbis na pagbabarkada is ma-harness, ma-develop yung mga existing na abilidad nila, no? Para ultimately ma-develop sila yung character nila. May nailatag na kaming measures, kailangan nilang ma-implement. Isa doon is yung Facebook page ng barangay
lahat ng transaksyon na papasukin ng barangay, mga projects, mga activity, mga programs, ah, yung kapirahan nun, dapat na isa-submit. Kung halimbawa, project siya, yung resolution, yung program of works, yung procurement, dapat na ipopost sa Facebook page para alam ng tao. O, ano pa? Ah, ah, mga plano sa koleksyon ng basura. Lahat ng nakokolektang mga donasyon, I think maipasok yun sa kaban ng barangay. Lahat ng nakokolekta sa mga collection center, sa mga komersyo na paglalako ng isda, I think dapat maipasok yun sa Facebook page araw-araw, on daily basis, para alam ng tao kung magkano ang naipapasok na pera. At the same time, uh, lahat naman ng lumalabas, nakadetalye din. At pirmado kung sino yung nabilhan. When it comes to kape, o asukal, mga noodles, nandun dapat. Para klarado na ang ating pamunuan ay nakaangklada talaga sa pagpapahayag ng aktwal na pera. Kasama na doon yung pera sa bangko, no? Maganda. Oh, para yung payroll, kung may mga project na na isusubmit sa Facebook page para once and for all klarado sa isip nila na wala tayong planong kumupit sa pera ng barangay. Yung mga kabarangay, hindi ko ipinagpapasensya na ako yung kapitan ninyo. Bagamat si Kap ay talagang anak mahirap naman. Pobre gyud. Pero doesn't deter on my part na manghina o magpabaya. Yung tiwala na ibinigay ninyo sa akin, rest assured na susuklian natin yan ng serbisyo na akma at updated sa patuloy na nagbabagong panahon. Ang kinakailangan ko lang is maintindihan ninyo na kailangan ko rin ang suporta nyo. Ibig sabihin, yung mga pundasyon ng gobyerno like sa edukasyon, tulungan natin ang mga anak natin na mamulat sa tamang sistema. Ako na rin, ino-offer ko na may tama ang sistema. At kayo, kasama ko, imulat natin ang kabataan natin na gumawa ng tama. Maging part sila sa solusyon at hindi sa problema. Salamat sa tiwala ninyo. Lagi kong ipinapalalangin na tulungan tayo ng Panginoon. Thank you and more power.